Nako, RS number 28, Raymond at Paz, please come in. Ano ang latest sa Senado, Raymond? Brad. Mayor, aminado si Senate Pro Tempore o Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Lacson, na merong krisis ngayon sa Senado dahil doon sa usapin ng insertion. Dahil doon sa kanyang pagbubulgar na sa 19th Congress ay itong katatapos na Kongreso ay meron silang 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget na nakalaan na tinawag niyang FLR o for later release. Nagulat umano ito sa sobrang laki nito kumpara sa panahon pa na hindi illegal ang PDAP dahil daang milyones pa ang pinag-uusapan noon. Ngunit ngayon, ang pinakamababa ay 5 bilyon hanggang sa 9 bilyon bawat isang senador. Kaya ang sabi ni Senator Lacson, dapat ay ang pinakamainam na kanilang gawin, simulan na nilang maiging pagbusisi para sa pag-aproba sa 2026 national budget na hindi na nila pakikialaman sa ngayon. Sabi ni Senator Lacson ay hindi pa niya masyadong nabubusisi yung record ng mga congressmen dahil napakahaba daw yung kanilang listahan na merong kung sino-sino yung mga may mga insertion sa 2025 national budget. Dahil sa ngayon ay budget season, ay kailangan nilang tanungin ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kung bakit nagkaroon ng insertion, paano ito nangyari, at kung paano ito napunduhan at kung paano ipinatupad. Depensa naman ni Senador J.B. Ejercito, hindi daw lahat ng mga insertions ay masama dahil ginagawa nila ito para matulungan naman yung mga ahensya ng gobyerno na lalong maisaayos ang kanilang programa. Nagkakaproblema lang kung patuloy na makikialam ang mga senador pagkatapos na maaprobahan ang national budget. Mula sa Raymond, Senado, nasa Mayor. Ayan, so dapat lang talaga huwag madaliin yung pagtalakay ng gaan ng budget. Dapat mahimay ng todo para hindi tayo masingitan, ha? At saka ba't pa kasi dumadaan pa kasi BICAM ha? Dapat pa, di ba pwedeng doon pa lamang sa committee level o kaya sa plenary ng Senado ng Kamara ayusin na mabuti para maiwasan yung mga insertion na ganyan? Yung kasi, Mayor, kung minsan kailangan lang nila, para bang sa isang panukalang batas, ordinaryong panukalang batas, na kapag merong mga hindi magtutugmang provision, yun yung kailangan talaga ng BICAM. Pero dito naman sa budget kasi, Mayor, ever since naman, merong BICAM, pero hindi naman yung term nga ni Senador Lacson hindi naman ganito kagarapan. Ito lang 2025 talaga nagkadali ng husto dahil nalampasan pa yung budget ng education ng infrastructure fund, lalong-lalo na at napakalaki bilyones napunta sa flood control. At saka yung mga department heads din, Raymond, dapat bago sila mag-submit ng proposed budget, busisiin na mabuti, ha? Para hindi pa, kung kailan naipasa na, ayan, nagkakandara pa, nagre-request na insertion, mga ganyan, ha? Pagkatapos... Yun yung isa sa mga issue dito, Mayor, dahil halimbawa ikaw yung sponsor, ikaw yung senador, sponsor mo ay budget ng isang agency. Public works na lang. Kung minsan ay yung mismong agency ang humihingi na dapat merong dagdagan na, kasi kung minsan yan, Mayor, in fairness naman sa Department of Budget and Management, kapag sinabmit nila doon, ay may nakikita ng DBM, may mga tinatapyas kasi yan, lahat ng agency binabawasan nga dahil nga tinitignan yung pagkukuhanan ng pondo. Ngayon, pagdating sa budget deliberation, yung agency mismo, sila yung humihingi doon sa budget sponsor na baka pwedeng dagdagan ng ganitong programa, ganito. May mga allocation na yan, Mayor, na dahil nga sa laki ng budget,
talagang bilyones ang pinag-uusapan. Eh siyempre kung makita naman ng mga senador na dapat naman talaga ang isang programa, ay yun nagkakaroon ng insertion na nadadagdagan ang budget. Ang problema, Mayor, ay kung saan mo kukunin, kailangan balansihin mo din. Yeah. Dahil kung meron kang dadagdagan, tiyak na may mababawasan. So kailangan maghanap ka ng itatapal mo dito sa dadagdagan mo. Ang problema, meron namang iba na tiyak na mababawasan. Ganun ang nangyayari, Mayor, dito. Kaya minsan kailangan talaga yung umabot sa bicameral conference para magbalanse yung budget para sa susunod na taon. Pero dapat talaga mahigpit din. Department Secretary ka, magsasabit ka ng budget, hindi ka sigurado kung alin ang pupundohan mo doon. Pagkatapos, pagka na-aprobahan na, na-submit na, saka magkandara pa, ay kulang pala, magpapadagdag pa ng mas malaki. Ayan, tapos magkakabistuhan tuloy. Yung pala, hindi naman nagkasusulat yung kanyang pondo. Ganun ba? Yun na nga, yun, Mayor, yung dapat trabaho ng department head yan. Oo, tama, Mayor. Yearly din natatanong, kaya ngayon budget season, yung tinatawag nilang absorptive capacity ng bawat agency. Dahil merong ahensya, Mayor, na humihingi ng bilyon-bilyon, pero halimbawa ngayon, September na, mag-October na nga pala. Dapat by this time, ang sinasabi ng yung mga eksperto dyan, dapat nasa 75 to 80% implementation period ka na. Pero kung minsan, Mayor, ganitong panahon na ito, ano ang absorptive capacity mo? Ayun, nasa 50% pa lang, Mayor, lampas na sa kalahati ng taon. So, yun ang nangyayari. Kumbaga, laki-laki ng budget na hiningi, hindi naman pala kayang gastusin. Yan, di naman nagagamit sa pinaglaan ng programa, proyekto. Ayan, anyway. Hahabol nila sa December, Mayor, o ubusin nila sa December. Siguro pagka ganyang di nila alam kung saan na pagkahagasusan, huwag na, pigilan na para baka mamaya saka gusto maubos yan kung saan ilaan yan. Baka mamaya kung ano-ano mga peking project yan, di ba? The mere fact na hindi nila nagastos yan sa mahigit kalahating taon, mahina sila o kaya may kapabayaan sila, incompetent sila. Parang yung kinukwento mo rin, Mayor, na pag malapit ng taon, hindi naman nakabili ng gamot kung ano-ano na lang ang pinagbibili. Parang yung mga pa-expire ng gamot. At saka pipiliin pa yung super mahal para maubos ka agad yung pondo at malaki ang komisyon. Okay. Raymond, iwanan natin yan. Ano nangyari dito kay dun sa controversial witness na si Master Sergeant Orly Gutesa? Ayan, ano ba siya? Totoo bang hindi ito dumaan sa chairman ng Blue Ribbon Committee? At bakit ay magpailalim sa Witness Protection Program? Ayan, may mga nagdududa tuloy. Ayan, ano ba ito? Witness for sale? Ayan, pagkatapos may nababalita nako dun sa kabila, baka kumanta uli at sabihin na siya ay napilitan lang o gawa-gawa lamang yung naunang testimonya. Ano ba talaga nangyari dito kay Gutesa, Raymond? Tanungin natin si Congressman Mike Defensor. Siya daw ang nagdala kay Santi Marcoleta. But anyway, Raymond, itong si Congressman Mike Defensor, Kong, ayan, naalala tuloy si Mawanay ulit. Naalala mo yung witness na si Mawanay na kung magsalita, akala mo talagang totoo lahat yung mga pinagsasabi, di ba? Yung pala, bayarang witness pala. Witness for sale. Kaya nga dito, Mayor, may usapan ng ganun Mawanay Part 2. Itong tayo naman, hindi naman natin hinuhusgahan si Sargento Gutesa. Kaya lang, doon kasi sa affidavit niya, Mayor, nakalagay doon na humihingi siya na maisailalim sa Witness Protection Program. Nasa affidavit niya yun ganun ba? Ba't bigla umayaw? Bigasan niya yun, Mayor. Pagdating sa dulo, nung tinatanong na ni Senator Bato, hindi ko kailangan. May baril naman ako . Sabi niya. Kaya sabi ni Senator Bato, yan ang Marines. Talagang ready to fight. Para lang sa katotohanan. May mga ganun pang mga
pasakalye doon. But anyway, ang sinasabi nga doon is inamin naman ni Senador Ping na talagang hindi nabanggit sa kanya, hindi man lang naipaalam na mayroong ganong mga testigo. At yun ay tapos nadagdag pa nga na later on naglabas ng statement yung abogada na supposedly ay nagnotaryo, hindi naman daw. So yun, nakadagdag. Pero daw, sabi nga naman niya, inamin din niya, Mayor, na kahit na tumanggi na yung lawyer na siya yung nagpirma doon sa kanyang notaryo, nanumpa naman daw itong si Gutesa sa komite kaya hindi na mababali yung kanyang sinabi. Kaya lang, siyempre, mababawasan yung kanyang credibility. Kung totoo na peke yung pagkakanotaryo nung kanyang sinumpaang salaysay. At saka hindi lang yan, pati ang credibility ng Senate Blue Ribbon Committee, Raymond, ha? Ayan, baka sabihin ano ba yung mga iniharap niyong testigo, hindi para nagsasabi ng mga totoo, yung mga ganyan ba? Parang nakakagulo sa investigasyon. Kaya nga hanggang ngayon, Mayor, meron kaming mga kasamahan natin dito sa media. Isa yung tanong namin dito sa group chat thread ni Senador Dante Marcoleta. Di ba, binulgar ng isang, sabihin ko na, yung Billionaire News Channel. Ito pag-uusapan namin kahapon ito nung kasal nila Ryan at ni Faye. Yung asawa daw director nung insurance company na insurer ng mga diskaya. Yun. Kaya humihingi kami ngayon ng statement sa kanya itong si Senador Dante Marcoleta sa ngayon dito sa issue na ito. Yun yung pinapaliwanag sa 2x2 kanina, independent director naman daw yung kanyang misis. Ayan, di lang natin malaman kung anong role. Anyway. Pero hindi naman tinanggi na insurer sila ng kumpanya ng mga diskaya. Ayan, mga project. Ayun, yun ang at least naman sa atin kasi may nagpaliwanag, kaya siyempre yung iba dito gusto nila na sana ay mag-issue siya ng statement. Hindi mo din kasi makausap yan, Mayor, pag nandito sa Senate dahil fully covered ng buong staff yata niya sa Senate. Pag lumakad dito naka-cover siya lagi, si Senador Marcoleta. Kaya hindi gaya nila Senador Ping, Tito Sen na mag-isa lang naglalakad-lakad dito, kaya madaling malapitan at matanong kung meron tayong mga controversial na issue dito sa Senado. Ba't maraming bodyguard si Senator Marcoleta? May mga bodyguard, kasama yung mga staff, mga babae, yung mga lawyers yata yun, yung mga legislative staff niya na kapag lumalakad. Kaya pag may lumalapit na media, tinataboy agad. May cordon sanitaire? Ba't ganun? Hindi katulad ibang senador dyan na pwede mong lapitan. Ayan, pagka nasa loob na ng Senado, kampante na, di ba? Pwede ma-ambush interview. Lalo na yung mga sanay na dito, Mayor, yan sila SP Soto, Senador Ping, Senador Bato, sila Senador Bongo, JB, lalo si Senador JB, palakad-lakad dito. Kaya si Senador Jinggoy, pag lumakad din naman dito, madali din malapitan. Anong panahon ni Senate President si Chis Escudero, mag-isa lang siyang paikot-ikot din dito. Siyempre, medyo naglaylo lang ngayon dahil nag-iba na ang Senate leadership. Okay. By the way, Mayor, banggitin ko din lang na ngayong umaga ay nakaschedule na isa lang sa budget deliberation yung budget ni Vice President Sara Duterte ng OVP. Kaya inasahan namin na mamayang alas 10 ng umaga ay bago mag-10, nandito siya na nakita ko na yung mga advanced security dito. Then, after that, alas 11 naman, yung hearing sa Prime Water. First time na mag-hearing tungkol sa Prime Water sa committee ng Committee on Public Services ni Senador Raffy Tulfo na nag-ugat doon sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros base nga doon sa reklamo ng mga LGU laban sa pag-take over ng Prime Water sa kanilang supply ng tubig sa mga lungsod at probinsya. Raymond, haharap ba si Senator Mark tsaka Senator kapatid niya, si Camille, ayan, Camille Villar. Anyway. Ayun ang ating titignan na Mayor. Pero may sariling, sabi naman nila,
mayroon na silang naunang statement dyan, Mayor, na wala naman daw silang direktang kamay dito sa, kahit na sabihin na Villar-owned company yung Trimoter, ay parang yung kapatid yata ang namamahala dito, Mayor. Paulo ba yun? Paulo yung pangalan. Paulo. Yung isa nilang kapatid ang namamahala dito at kung ano man yung issue doon, bahala ng sumalang. Sasagot naman yung mismong kumpanya dahil may mga sarili naman silang mga kinatawan o mga abogado na ini-expect na haharap dito sa pagdinig ngayong umaga, Mayor. Akala ko na mahala ayan na Nini and Avic Villar nga. Kasama din namin sila kahapon, Mayor. Teka, abangan nyo si VP Sara. Ayan, mahingan natin na update kung ano na ang status ni dating Pangulong Digong. Kasi di ba natagpo ang nawalan ng malay habang nasa Oblo doon sa The Hague, di ba? Ayun, yun. At, siguro baka sakali mapagbigyan ng pagkakataon na magbigay ng statement ang pangalawang Pangulo. Pagkatapos, siguro maganda pagkatapos na may salang sa budget deliberation yung budget ng Office of the Vice President, Mayor. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming